alright, isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nabamember ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? Then also, i-greet natin ng happy 9th birthday kay George Galvin. Siya ang apo ni Ma'am Dolores Clinton na nandyan sa North Wales, UK. At syempre, i-greet natin ng happy birthday kay Daniel Hope Cabato. Siya ang apo ni Ma'am Felma Cabato. And syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Maria Mindasiplon. Meron siyang 72 na mga comments. Nandyan din si Phil Macabato, meron siyang 32 na mga comments. Joy Manifest, meron siyang 25 na mga comments. Nandyan din si Uzaineti, meron siyang 23 na mga comments. And Herminia Sungalya, meron siyang 22 lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, before natin pag-uusapan yung ginawang kalokohan, katarataduhan ng mga DDS doon sa Japan. Kasi nga sila doon ay nagkalat mga kababayan, pero napahiya. And also, siyempre, pag-uusapan natin itong si Binoy, itong si Marcoleta, itong mga DDS kasi sila ay nag-away-away mga kababayan. At saka ito ding balita na daw yung mga BBM vlogger ipapatigi daw. Actually, merong listahan mga kababayan, ipinakita ko sa akin ng ating kakilala. Ang haba. Pero hindi nakita ang name doon ni Sir Ivan. Kasi hindi naman tayo sikat. Diba? Hindi naman sikat si Sir Ivan. Hindi nakita ang name natin doon sa listahan na ipapatigi daw. Gonggong talaga eh. Alam nyo, ganyan no, yung mga pag-uutak ng mga kriminal, ganyan ho yung mga DDS. Kasi mga kababayan ko, kapag hindi nila kayang iribat ang ating mga naratibo, ganyan sila. Ganyan ho yung mga trolls. Yan ho ang linyahan ng mga DDS, puro lang pananakot. Diba? So before tayo mag-start, syempre i-acknowledge muna natin. Atin munang i-announce kung sino yung nanalo sa ating pa-contest, paayuda na mananalo ng 250 pesos through GCash, yung comment na may pinakamaraming like. Okay? So alam na ho natin lahat. Doon po sa ating mga bagong viewer, meron ho tayo ditong mga pa-contest. Meron ho. So mananalo kayo ng 250 pesos. Well, actually, hindi yan ganun kalaki. Pang load lang. Diba? Pero okay na yung 250. Diba? At least dito, may chance kayo na mananalo. Pero doon sa ibang vlogger, hindi kayo mananalo doon, di ba? Okay, so ang nanalo ay galing sa comment from Bibian de Vera. So ang kanyang comment mga kababayan, meron pong 59 lahat na mga likes or heart. Okay, so congratulations kay Ma'am Bibian de Vera. So Ma'am Bibian, please message me doon sa ating Facebook account, Jill Ribe TV. Okay? So ang kanyang comment mga kababayan ay sabi dito, kahit sino sasabog sa ugali ng majority. Buti na lang may matatapang at matatalino ang minority kahit hindi nga abogado or walang legal background. O, di ba? Tamang-tama ho ang kanyang comment. Ito ho ay talagang masakit sa mata kapag mabasa ito ng mga DDS. Alam nyo kung sino yung laging nagsasabi no na senador na walang legal background? Yung si Marcoleta. Kasi nga, ina-underestimate niya yung kapwa niya ng mga mababatas na hindi mga abogado.
pero lagi siyang nasusupalpal, 'di ba? Sino ba doon ang sino ba doon yung mga mambabatas na laging tinitira ni Marcoleta? Si Rizal Tiberos, tinira niya. Si Lacson. At saka yung isa mga kababayan, if not mistaken, di ba? Lagi niyang binabanatan pero hindi nag-iisip itong si Marcoleta. Kung sinasabi niya, ito daw yung problema kasi yung ibang mga mababatas walang legal background. Bakit? Ito bang si Binoy, si Robin Hood Padilla, meron ba yung legal background? 'Di ba? Puro nga sablay eh. 'Di ba? Katanghan 'yon, Marcoleta, gonggong talaga eh. So again, congratulations kay Ma'am Bibian De Vera. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin ito. Itong ginawang kalokohan, katarantaduhan ng ating kapwa mga Pilipino na nandun sa Japan. Kasi nga 'di ba si President BBM ay nandun ho sa Japan para sa kanyang state visit. Itong mga DDS na mga rallyista, merong ukok sa utak, pumunta doon kung saan yung location na nandun itong si President BBM. So ang sigaw nila mga kababayan ay Marcos magnanakaw daw. Diba? Kung talaga Marcos magnanakaw, tas meron pang sigaw doon na si President BBM daw ay pahirap sa ating bansa, pahirap daw sa Pilipinas. Meron ding sumigaw doon na bangag at saka adik. Alam niyo mga DDS, kung meron kayong ebidensya na si President BBM ay gumagamit ng ng ipinagbabawal na gamot, magreklamo kayo, mag-file kayo ng kaso. Kung sa tingin ninyo, kung meron kayong ebidensya na si President BBM ay nagnakaw, mag-file kayo ng kaso. Okay lang ho na mag-rally. Huwag nyo lang dalhin dyan sa ibang bansa. Kasi nga nakakahiya eh. Di ba mga kababayan, tayo ho ay madadamay dito sa pinagagawa ho ng mga DDS. Bakit? Ano ba ang implication yan? Sinigawan mo ang isang presidente, ikaw Pilipino, tas si President BBM Pilipino. Sinigawan mo na magnanakaw, pahirap sa bansa, adik, bangag, di ba? Magre-reflect ho yan sa atin. Ano kaya dito ang iisipin ng mga Japanese kapag marinig kayo or maintindihan ang inyong mga pinagsasabi? Di ba pangit yan? Iisipin ho ng mga Japanese na ganyan pala ang mga Pilipino, walang modo. 'Di ba? Kanya mga Pilipino walang modo. So yan ho ang isipin ng mga Japanese. So tayong lahat ay madadamay. Sa mga pinagsisigaw ninyo, hindi ho masisira si President BBM. Mark my word, hindi nyo masisira si President BBM. Kundi ang masisira dyan, ang imahe ng Pilipinas, ang imahe ng mga Pilipino. So marami ho madadamay. Alam niyo mga kababayan ko, kung nandyan ako sa harapan nila, sila nagrally, pitikin ko talaga sa tinga. Sasabihin ko sa kanila, huwag mo kaming idamay. 'Di ba? Sa pitikin talaga eh. Pero sila ay napahiya. Bakit si Ivan? Kung sila ay nag-iingay doon sa labas at saka ang kanilang sigaw ay magnanakaw daw si President BBM, pahirap daw sa Pilipinas, adik, bangag, iba ang nangyari doon sa loob. Kasi ito ang nangyari. Pinaunlangkan po natin ang kanilang paanyaya dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mas patibayin pa ang ugnayan ng ating dalawang bansa sa iba't ibang larangan, lalo na sa pagsulong ng kapakanan at proteksyon ng ating mga manggagawang Pilipino dito sa Japan. Minarapat naming unahin ang pagkikipagkita sa inyo sapagkat kayo ang dahilan kung bakit mahalaga ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Kayo ang nagbibigay buhay sa ugnayang ito. Walang hanggang pasasalamat at pagpupugay ang inaalay sa inyo ng inyong pamahalaan. Kinikilala namin ang inyong pagsisikap na patuloy na nagbibigay ng pag-asa sa ating mga kababayan sa Pilipinas at saan man sa mundo. Kung mayroon man naman nag-iingay ng mga DDS na manggonggong doon sa labas o doon sa Japan mga kababayan, mas marami ho ang nagmamahal kay President BBM. Kasi yung mga nag-iingay, hindi ba na umabot ng 15? Kasi nga tinignan ko mga kababayan sa kanilang live, binilang ko, hindi umabot ng 15. Diba? Ganyan lang ho kayo anong tawag ito mga kababayan sa Tagalog? Ganyan lang ho kayo, kaliit ba ang tawag niyan? Ganyan ho, kakarampot lang ho ang bilang ninyo. Diba? Nakakahiya kayo eh. Pero tingnan nyo, yung mga nagmamahal kay President BBM, ang dami. Hindi natin mabilang, di ba? Ito pa, mga DDS, masakit sa mata. Ano sa Ivan? Kasi nga si President BBM nakareceive ho ng standing ovation. Ito ang ating ebidensya. Thank you. Arigato gozaimasu.
Oh, 'di ba? So, hindi ko na lang ipapakita yung kanyang speech. So, ang ganda talaga ng speech ni President BBM. 'Di ba? Tingnan niyo, napahanga ho yung mga Japanese doon, standing ovation. Nakita nga ako na comment mga kababayan galing ho sa ating mga kababayang Pilipino na nakapanood doon sa standing ovation. Naiyak daw sila. Nung nakita nila yung ganun ang ganun po na-appreciate ng mga Japanese si President BBM, naiyak ho yung mga Pilipino. Pero ang mga didis na mga gunggong talaga, hindi kasi nila maintindihan. Kasi nga 'di ba, ayaw nila si President BBM na pupunta diyan sa Japan. 'Di ba? May nagsigaw nga doon pinapaalis nila si President BBM. Gonggong talaga no. Kailan pa naging pagmamay-ari ng mga Pilipino yung Japan? Dahil pinapaalis nila si President BBM, pagmamay-ari ba nila yung Japan, mga kababayan? Si President BBM, inimbitahan ho yan. Inimbitahan ho yan ng President dyan sa Japan. At saka si President BBM, ang kanyang pakay dyan para mapalakas pa ang relasyon ng Japan at ng Pilipinas. Para din siya makakuha ng mga investment. Ito ang ebidensya, mga DDS. Naging tulay para sa malalim na pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan ang inihandang state banquet ng Japan Royal Couple para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa likod ng mataimtim at formal na hapunan o state banquet na inihanda ni Japan Emperor Naruhito at Empress Masako para sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Lisa Araneta Marcos sa Japan, nang ibabaw ang malalim na mensahe ng pagkakaibigan at diplomasya ng Pilipinas at Japan. Whether in seasons of abundance or of hardship, Japan has consistently stood shoulder to shoulder with the Filipino people, extending solidarity and assistance at the right moments to reassure us that we have a friend that we can always count on. Lalo pang napagtibay ang kooperasyon sa pagpapalakas ng seguridad, ekonomiya at pagtutulungan ng dalawang bansa. At sa gabing yun, bumalik ang alaalang habang buhay ng nakaukit sa puso't isipan ni Pangulong Marcos at Emperor Naruhito. Ayon kay Emperor Naruhito na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansang kanyang napuntahan sa labas ng Japan. Mula sa isang maikling pagbisita sa Maynila, binalikan din ng Emperor ang kanyang panahon sa Oxford University. Kabila ang mga pagkakaroon ng malapit na kaibigang Pilipino na nagpakita ng kabutihan sa kanya. Pati ang pakikipag-usap noon ng Japan Head of State kay Pangulong Marcos, pagkakaroon ng kaparehong mga kaibigan at pang-araw-araw na buhay sa Oxford. Ginunita rin ng Emperor ang matagal ng ugnayan ng pamilyang Marcos sa Japan. Mula sa state visit ng pamilyang Marcos sa Japan noong 1966, 1977 at ngayong 2026. Noong 1970 Osaka Expo hanggang sa muling pagdalo ng presidente sa 2025 Expo. Higit pa sa isang pagtitipon para sa Japan Emperor, naging tulay ito para mapalapit pa at mamukadkad ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Marcos na palaging maaasahan ng Pilipinas at Japan ang kooperasyon ng dalawang bansa. Pinasalamatan ni Emperor Naruhito ang tulong na ipinaabot ng Pilipinas nang tumama ang 2011 Great East Japan Earthquake at 2024 Noto Peninsula Earthquake. Ang ugnayan ng Pilipinas at Japan inukit ng pagkakaibigan at diplomasya, pinatatag ng kooperasyon at lalo pang titibay dahil sa pagkakaisa ng dalawang bansa. Inaasahang lalakas pa ang ekonomiya ng bansa matapos na makuha ng Pilipinas ang bilyong-bilyong halaga ng investment pledges sa pagsisimula pa lang ng state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Aabot sa 3.4 billion US dollars o 210 billion pesos ang halaga ng investment pledges na nakuha ng Pilipinas matapos ang pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa high-level roundtable meeting kasama ang top Japanese business executives bilang bahagi ng kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ito ay inaasahang magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas.
Mapapalawak din nito ang kapasidad ng mga lokal na industriya at lilikha ng libu-libong dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, patunay ito ng malakas na kumpiyansa ng Japan hindi lamang sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, kundi pati sa mas malaking potensyal nito sa mga susunod na taon. The participation in this room of Japan's most respected industry leaders, representing trading houses, financial institutions, manufacturing champions, technology firms, service groups, it speaks for itself. It is not just attendance. It is confidence. Confidence in the Philippine economy today, and even more importantly, confidence in what the Philippines can become. Iginiit din ng Pangulo na mahalaga ang puwersa sa paglago ng ekonomiya ang kalakal at turismo, kasabay ng pangakong patuloy na pagpapabuti ng pamahalaan sa mga sistema para sa mabilis na paglalagak ng pamumuhunan sa Pilipinas. To our Japanese partners, many of you have been with us for decades. You did not wait for certainty, you helped create it. We will continue to strengthen our economy, improve our systems, and build an environment where your investment do not just enter the Philippines, but grow, succeed, and endure in the Philippines. Because our goal is not short-term growth. It is shared prosperity across many generations. Ipinunto pa niya na layunin ng Pilipinas ang pangmatagalang pag-unlad para sa mga susunod na henerasyon, kasabay ng mas matatag na partnership sa Japan. Pinasalamatan din niya ang mga Japanese investor na kasalukuyang nag-ooperate sa Pilipinas sa patuloy nilang tiwala sa ekonomiya at sa pagtulong na makalikha ng dekalidad na oportunidad para sa mga manggagawang Pilipino at mga lokal na industriya. Sinaksihan din ng Pangulo ang paglagda ng mga Memoranda of Understanding o MOU sa pagitan ng Ayala Group at Japanese companies. Layunin ng mga kasunduan kasama ang Mitsubishi Corporation, MUFG Bank at KDDI Corporation na palakasin ang pagtutulungan sa larangan ng Intelligent City Solutions, Digital Finance, Marketing Technology at AI-driven infrastructure. Inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa innovation-driven growth, mas malawak na financial inclusion at pagbuo ng mas matalino at konektadong mga komunidad para sa mga Pilipino. They will be building a smart city which, according to Ayala, it will be really modern and really high-tech. So we are looking forward to that. Sinabi ng Malacanang na malaki ang papel ng ipinatutupad na kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa katiwalian para makahikayat ng mas maraming Japanese investors sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mas tumataas ang tiwala ng mga negosyante sa bansa dahil sa mga umiiral na mga reforma, kabilang ng pag-streamline na proseso sa gobyerno. Kaugnay niyan, sinabi din ni Philippine Ambassador to Japan Maylene Garcia Alano na maraming Japanese investors ang nagpupunta sa embahada at trade office para magtanong kung paano makapagnenegosyo sa Pilipinas. Nung nakaraang taon, umabot sa halos 15 billion pesos ang naitalang bago at expanded projects ng Japanese firm sa bansa sa loob ng 9 na buwan, batay po yun sa datos ng Philippine Economic Zone Authority. So I believe the Japanese business community views the Philippines in a very positive light. Their investments in our country continues. In the past visits of the president, they have been able to meet with him and express confidence. And in fact, we have seen the investments continue to come into the Philippines. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamunuan ng Furukawa Electric Company Limited para talakayin ang planong expansion ng kumpanya sa Pilipinas. Layunin ng proyekto na palakasin ang produksyon ng mga advanced heat sink modules at thermal management products na susuporta sa global electronics at digital infrastructure applications. Ang planong expansion ay suporta sa layunin ng Pilipinas na maging business hub para sa advanced electronics, semiconductor-related manufacturing at digital infrastructure supply chains. Natalakay din sa pulong ang pagpapalakas ng kooperasyon sa technology transfer, workforce development, supplier development at advanced manufacturing capabilities sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Nagkaroon din ng pulong ang Pangulo sa Sumitomo Electric Industries Limited na may plano ring mag-expand sa Laguna para naman sa paggawa ng flexible printed circuits at surface mount technology assembly products.
Inaasahang mapapalakas nito ang papel ng Pilipinas sa global electronics maging sa advanced industrial supply chains sa harap ng mataas na demand ng electric vehicles, AI-related electronics at advanced telecommunications equipment. Oh, di ba mga DDS, iyakan? Wa effect ang inyong pag-iingay. Wa effect ang inyong paninira kay President BBM. Minahalho ng mga Japanese si President BBM. O, di ba? Tingnan nyo DDS. Ito ang ebidensya na epektibo talaga si President BBM. Unang araw pa lang sa kanyang meeting with the business executives, nakakuha na siya ng 210 billion pesos, mga kababayan, na investment. O, di ba malaking tulong na ho yan sa mamamayang Pilipino? Kasi yan ho ay makabuo ng mga negosyo sa Pilipinas or makakatulong na magkakaroon ng trabaho ang ating kapwa mga Pilipino. Di ba? Dahil meron din siyang kinakausap pa mga kababayan na business executive, hindi pa natin alam kung makakuha ba siya ng investment doon. Pero dito, initially, meron na siyang 210 billion pesos na investment. Di ba? Ano na, DDS. Kaya ugaliin ninyo na manood dito kay Sir Ivan kasi malalaman ninyo yung mga totoong nangyari, yung totoong mga ginagawa ng ating president, ang kanyang lakad at ang mga bagong programa ng Marcos administration. Dapat manood kayo dito kay Sir Ivan, di ba? Huwag doon sa mga kapiknyusan ng inyong mga kalyado ng mga DDS vlogger, di ba? So, what effect ang inyong paninira? So, anyways, mga kababayan ko, pupunta tayo dito sa third time ba? Or record breaker. Isang record breaker ho na senador, 3 times world champion bilang plunderer. Diba? Tapos meron pang record breaker, DDS pa rin, si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, 2-time na impeach bilang vice-presidente. Ito namang isa, 3-time, third time, kinasuhan ng plunder at saka graft. Diba? Tingnan nyo, nakakahiya talaga eh. Yan ho ang mga DDS. Kasi nga itong si Jingay, mga kababayan, kinasuhan na ho. Yes, kinasuhan na naman ng graft at saka plunder. Diba si Jinggoy, mga kababayan, last 2001, ang unang kaso na plunder ni Jinggoy, yung sa waiting. 2014, kasong plunder at saka graft sa pork barrel fund scam. Ngayon, 2026, kahapon, kinasuhan siya ng graft and plunder dahil sa flood control scam. O, di ba? Sabi ko sa inyo, record breaker. Third time, world champion na kinasuhan ng plunder. Hey! So, ipapakita ko muna sa inyo itong balita. For more details, let's watch this. From pork barrel scam to flood control scandal, nahaharap na naman sa kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Ayon sa Ombudsman, higit 570 million pesos ang kanyang nakubra na kickback sa mga maanumalyang proyekto. Corina, muli na namang humaharap sa mga panibagong kaso si Senator Jinggoy Estrada matapos siyang kasuhan ng plunder o pandarambong at 2 counts ng graft o katiwalian ng Office of the Ombudsman dahil sa flood control scandal. Personal na nagtungo sa Sandigan Bayan ngayong araw si Assistant Ombudsman Nico Clavano para isampa ang mga naturang kaso na siyang pang-4 na kasong naihain ng Ombudsman kaugnay ang mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Clavano, may probable cause o sapat na dahilan para idiin si Estrada sa mga nangyaring kickback mula sa budget insertions at project allocations na nakapaloob sa infrastructure portfolio ng DPWH taong 2025. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Case records point to an accumulated sum of illicit payouts amounting to an aggregate sum of over 573 million pesos, which were systematically delivered to the principal respondent, Senator Jinggoy Estrada. Nirekomenda rin ng Ombudsman ang no bail o walang piyansa para sa mga kaso kinahaharap ng senador. Isa sa Estrada sa mga pinangalanan ng Department of Justice sa resolusyong isinumite nila sa Ombudsman na isa rin sa mga naging basehan ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Our case is built on solid, immovable evidence. These state witnesses have provided comprehensive, cross-corroborated sworn statements that map out the execution of this scheme from its inception down to the logistics of the illicit payouts.
The Office of the Ombudsman is determined to pursue all cases still pending. We have one shot to get these cases right. The Filipino people need to see justice. This office is here to make sure we deliver just that. Bukod sa sinasabing kaugnayan sa flood control scandal, nahaharap pa rin ang senador sa 11 counts ng graft sa Sandigan Bayan dahil naman sa PDAF o pork barrel scam. Bukod kay Estrada, kinasuhan din ng ombudsman sina former DPWH Secretary Manuel Bonoan at 3 opisyal ng DPWH NCR Engineering Office. Kinumpirma naman ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval na nasa bansa pa si Bonoan na nahaina na ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ng Manila Regional Trial Court, Branch 52, Pebrero ngayong taon. Nilinaw rin ni Clavano na kasama dapat sa orihinal na kaso ang namayapang si dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral, pero formal na itong na-dismiss dahil sa kanyang pagpanaw. Hindi na rin isinama bilang co-respondent sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opolencia at dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara dahil sila naman ay kabilang na sa Witness Protection Program ng DOJ. Agad din namang na-raffle itong mga naturang kaso sa Sandigan Bayan kung saan second and fifth division ang lilitis sa 2 counts ng graft habang 5th division naman ang hahawak sa kasong plunder. Nako po, mukha yatang mauubos itong majority black. Kasi nga diba ngayon may kaso na itong si plunderer na si Jinggoy Estrada. May kaso na din itong si Joel Villanueva, si Chis Escudero. Tapos yung 2 upcoming, 2 na bilyar. O, diba? So, marami pang kasunod na kaso. At lalong-lalo na, baka malagas din itong si Bongo. Bakit si Ivan? Kasi naalala niyo yung situation ni Bato de la Rosa tungkol sa kanyang warrant of arrest sa ICC. Hindi yun ipinaalam ho ng taga-ICC. Diba? So, according ho sa taga-ICC, na ito din si Bongo, malamang sa malamang dadalhin din ito doon sa ICC. Kasi nga diba, isa siya dito sa mga sangkot din sa war on drugs. So probably, meron ding warrant of arrest itong si Bongo. Pero hindi lang ipinalam. Bakit si Ivan? Kasi nga nangyari na ho yan. Lesson learned na ho ito sa taga-ICC. Kasi nung sinabi ito, doon sa ombudsman, excited kasi. Di ba? Excited kasi itong si Boying Remulla. So nasabi niya, pero totoo yun, na meron talagang warrant of arrest. Kaya lang, hindi pa dapat yun sasabihin. Kaya lang, nasabi niya na, so nakapaghanda itong si Bato de la Rosa. Diba? Nakapaghanda kaagad itong si Bato. So yun ang nangyari. So ngayon, hindi na yan sasabihin ng taga-ombudsman para hindi makapaghanda itong si Bongo. Malamang sa malamang, itong si Bongo, binabantayan na yan. So dito kay Senator Bongo, walang alisan ha. Walang magtatago ha. Diba? Siguro bukas or baka next week, nandyan na ang warrant of arrest para dito kay Bongo. So malamang sa malamang, mauubos ang 13 Judas. So yan ho ang rason. Kaya nataranta itong si Cayetano na kanilang iipit, kanilang i-amenda or kanilang i-revisa yung Senate rules na papayagan nila na pwedeng mag-remote attendance or work from jail. Sakto ba yun? Work from jail. Kasi nga makakulong na sila eh. So, yun ang plano ng 13 Judas na papayagan nila yung kanilang mga kalyado, mga senator na makapag-work from jail. O, diba? Talagang tarantan na talaga eh. Pero handang-handa na ang minority black. Kasi alam nila na this coming Monday, mga kababayan, i-brought up na naman yan ng 13 Judas. Kasi nga, nagmamadali na sila ngayon. Kasi ang kanilang mga kasama na mga senator, makukulong na yan. So ito ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson. Locked and loaded na ang Senate minority para sa Lunes. Inaasahan kasing ipipilit na naman ng mayorya ang kanilang panukala para payagan ang remote participation ng mga senador sa mga botohan at sesyon. Handa na raw ang strategiya ng Senate minority para sa iba't ibang senaryo sa Lunes. Kabilang dito ang posibilidad na 2 pang senador ang maaaresto at may lilipat mula sa majority bloc. Kung may mag-crossover na isa, that would be 12 against 11. Okay. And then kung may makulong, that would leave them with 10
at kami 11. Di ba? Sir, So, okay. yun ang ibig ko sabihin. May quickly mga scenarios. Kung hindi mangyari yon, then it could be a repeat. Pagka hindi nila dinaan sa committee and rules, we will insist that naka-refer na sa rules yan, i-constitute natin yung committee and rules, i-discuss natin doon, saka nyo kami talunin. Doon, may papasa rin nila yon. Pero wag yung ganitong railroaded. Nitong Martes, nag-walk out ang minorya dahil sa umano'y pag-railroad ng mayorya sa proseso. Pero nanatili sa Senate floor si Senator Tito Soto na ayon kay Lacson ay planado. Now I can share it with you. May fallback position kami because nung nagbilang kami na 11 sila, ang number 12 na maiwanan sa floor would be Tito Sen. Kung 12, ang aming majority number to constitute a quorum is 13 or was 13 at that time, yes. So, clearly, unless ma-recall nila si Senator Cheese at pumunta doon, then wala, no win situation. Catch 22 kami. Kasi ang fallback position ni Tito Sen would be implemented or executed. Meaning, nandun siya, magiging number 13 siya, so mayroong quorum. So he cannot question the quorum at saka hindi siya makapag-adjourn. Got it. So what he would do was to vote in favor of the motion because under our rules, we have 2 session days to move for reconsideration. If you have voted in favor of a motion, then authorized ka under our rules within 2 session days na mag-move for reconsideration. Dahil walang quorum, nag-move to adjourn si Soto, bagay na inalmahan ni Senador Rodante Marcoleta. Ang problema kay Senator Marcoleta, nagdudunong-dunungan, hindi naman siya nagbabasa. Had he read the rules of the Senate, alam niya na hindi debatable kasi yung motion to adjourn pagka nag-ask ng quorum. Kung hindi inas yung quorum, valid yung quorum ng 3 o'clock. Ini-invoke niya pa. Obvious din para kay Lacson ang motibo ni Marcoleta nang pinuna nito ang kakulangan sa legal background ni Senador Risa Ontiveros. There's only one meaning eh. Hindi ka abogado, wala kang karapat, wala kang legal background, kaya makinig ka sa akin. Inisulto niya lahat yung non-lawyers dun eh. Una nang binanata ni Lacson si Marcoleta sa isang post sa social media. Pero may paglilinaw dito ang senador. Idiomatic yun eh. Hindi nag-address sa kanya. Di ba, parang si Bill Clinton, it's the economy stupid. Parang kasabihan niya na sinasabi mong ito yung clear na way to do it. Parang ganon. Nanindigan si Senator Ping na solid ang minority bloc at ang kanilang manok para maging bagong SP, si Senator Win Gatchalian. Di ba? Suplak. Sinuplak na naman ni Panfilo Lacson itong si Marcoleta. Kasi nga, mapagmataas eh. Di ba? Actually, mga kasakit talaga yun. Yung sinabi mo na ito ang problema kasi nga walang legal background yung kasamahan natin. Di ba? Siyempre, masasaktan doon itong si Senator Risa Ontiveros at yung ibang mga senator na hindi mga abogado. Kasi nga, ang dating nun, ang kalalabasan nun, para kang mapagmataas. Di ba? Gusto mo na nasa baba lang yung mga hindi mga abogado at dapat makinig ka sa kanya. Ganon kasi ang dating doon. Ibuta na lang, di ba? Magaling itong si Lacson. Sinuplak itong si Marcoleta. Buti nga. So ngayon, isa din sa kakasuhan mga kababayan, itong si Binoy. O, di ba? Upcoming na kaso, obstruction of justice. Anong nakisabay? Planado raw ayon sa mga otoridad ang nangyaring pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa Senado. Kaya kaso raw ang naghihintay sa lahat ng tumulong sa kanyang pag-eskapo. Niluluto na ng PNP-CIDG ang reklamong isasampa nila laban kina Senator Robin Padilla at sa iba pang personalidad na sangkot umano sa pagtakas ni fugitive Senator Bato de la Rosa noong May 14 kasunod ng nangyaring barilan sa Senado. Ayon sa CIDG, reklamong obstruction of justice ang hinahanda nilang ihain sa National Prosecution Service ng DOJ. Lumabas daw kasi sa kanilang investigasyon na hindi lang simpleng nakisabay si De La Rosa sa sasakyan ni Padilla. Baka lang sabihin ko doon, nakita nyo na. So you confirm, sir, na magkasama po kayo noon nung lumabas po siya sa Senado? Hindi naman ayun, di ba? Isang sasakyan pa ang tinukoy ng CIDG na bumuntot umano at nagsilbing security escort ng sasakyan ni Padilla. Giit ng CIDG, anumang pagkilos para harangan ng hustisya ay mahaharap sa criminal liability.
Sa isa namang Facebook post ngayong araw, sinagot ni Padilla ang nakaumang na pagsasampa ng reklamo sa kanya sa pamamagitan ng ilang Quran verses. Hindi pa ito tumutugon sa hiling na komento tungkol sa aligasyon. Konektado raw ayon sa PNP-CIDG ang Senate shooting at ang pag-eskapo ni Senador Bato de la Rosa sa Senado kasama si Senador Robin Padilla. Bukod kay Padilla, dawit na rin ang kanyang security aide at kaanak sa reklamong obstruction of justice. Nasa 6 na individual o higit pa ang posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice sa DOJ kaugnay sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. Bukod kay Senator Robin Padilla, tinukoy din ni CIDG Director Robert Alexander Murico II ang babaeng security officer ng senador na napaulat na kasama ng dalawa sa pag-alis sa Senado noong madaling araw ng May 14. She was a former AFP personnel. From AFP, ang employment niya, pumunta po sa Department of Foreign Affairs as a foreign service officer. Later on, naging security officer and staff ni Senator Robin Padilla. Ayon pa kay Morico, kasama rin sa posibleng ereklamo ang may-ari umano ng pickup truck na nagsilbing security escort ni Padilla. Ito rin daw ang pickup truck na hinahanap ng CIDG nang salakayin nila ang isang bahay sa Angeles City, Pampanga nitong Miyerkules sa patuloy nilang paghahabol kay De La Rosa. Una nang napaulat na kaanak ni Padilla ang may-ari ng property. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated kasi yung may backup vehicle pa. We will be leaving no stone unturned para to emphasize that we will have to do our duty. Patuloy daw ang pagsuyod ng CIDG sa iba pang mga lugar na pinuntahan ng pickup. Kumikilos na rin ang kanilang regional offices para matunto ng puganting senador. Giit ni Morico, legal ang kanilang mga operasyon dahil sa hawak nilang warrant ng ICC. Dagdag niya, mananatiling profesional ang kanilang mga operasyon para maisilbi ito kay De La Rosa. O, di ba? Tama ang ating asset talaga. Tama ang ating intel. Naalala niyo ba mga kababayan, yung unang lumabas yung video na yan o yung CCTV na yan na tumakas itong si Binoy, merong isang babae at saka yung si Bato de la Rosa. Ano ang sabi ko? Di ba staff ni Senator Robin Hood Padilla? Di ba tama si Ivan? Naalala niyo ba yan? Di ba sabi ko staff ni Robin Hood Padilla at hindi staff yun ni Bato de la Rosa? Tama ang ating intel. Di ba? Wala kang believe kay Sir Ivan. So dito inimbestigahan na rin. Yung babae, yun ay staff ni Senator Robin Hood Padilla. Nako, lagot! Kasama siya sa kakasuhan. Kung sino yung mga nagkupkop ngayon ni Bato de la Rosa, damay din sa kaso, mga kababayan. At saka ilan ba lahat yung binanggit doon? 6 ba? 6 ba yung nakalat na nila ng mga pangalan na possible nakakasuhan din na obstruction of justice? Bote nga. So, ibig sabihin dito, kapag matuloy na ang kaso na yan at kapag meron ng warrant, marami na mga senador under Tracy Judas ang malalagas. So, ang ibig sabihin, mag-work from jail na lang itong Tracy Judas, di ba? So anyway, before tayo magpapatuloy, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki, mga Elebirds, yung una nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan sila si RN MSN from Los Angeles, California. Nandyan din si Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City, Cavite. I-shoutout natin si Belenda Cachula from San Jose, California. Nandyan din si Zaida Taha from Riyadh, Saudi Arabia. Bibian de Vera, Ruben Guruspi from California. Hi to Jay Manlangit from Dubai. Nandyan din si May Agnes Stucci from Dubai. And also, she's from Toledo, Cebu. Yes, Toledo, Cebu. Hi to Celia Ramos. Maracres Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan din si M.E. Shirley Risman from Ohio, USA. Shoutout natin at saka kasama natin si Josephine Noques from California. Ang dami mga viewer natin na nandyan sa California. So shoutout nga pala lahat sa mga Jill Revit TV community, ating mga viewer na nandyan sa California. Hello po! Hi to Nestor Patian from Norway, Leonardo Manansala, Esther Araful, nandyan din si Elizabeth Bacolcol, May Agnes Stocci, Rina Con, Aurora David, and hi to Fee Bronyula.
Okay, so mga kababayan ko, makikibalita na naman tayo dito kay Senator Erwin Tolfo. For more details, let's watch this. Thank you for your time, sir. Kayo ho ba nakapagpahinga na after Tuesday's walkout? Yeah, I had a wonderful sleep last night. Very, very good sleep. And then I had to wake up early this morning and exercise. Did you had a wonderful sleep because of what, sir? Any events? Did any of the events help in your sleep? No, it's just like we have to after the walkout, diba? The minority went to the office of Senator Meigs and we discussed there what are we going to do on Monday. So it's another day, we have to fight again. So we're anticipating they will bring the issue again to the floor on Monday. So, and Senator Minority Leader Soto said, magpahinga tayo ha, kailangan rested tayo. So, Monday we anticipate na they will force it again. So, of course, we have to fight it. So, Sabi ni Senator Ving, meron daw kayong option A, B, C, D, E. Napag-usapan nyo na daw lahat yon, yung mga posibilidad. Yeah, there is. I cannot divulge it here, pero baka they will be able to prepare. Pero we do, the minority, we have options. Yeah. So, first reaction, sir, on the case filed against Senator Jinggoy, because you called it actually Tuesday. Sinabi mo nga, di ba? Bakit niyo minamadali ito? Is it because there is that concern or fear that some of our colleagues might land in jail? You said that. Because it was around, I think, 10 or 11 a.m. It was Ombudsman Remulla said that. Like, we're filing charges against 2 senators, Low, and he was saying, like, warrants of arrest, things like that. So, and he even mentioned Senator Estrada, then Joel Villanueva. So I just sounded it off in the afternoon kasi the issue being brought, yung insertion, actually, is they're trying to insert Section 41C. Kasi 41B, Rule 14, Section 41B, clearly states there that lawmakers, senators can attend through teleconferencing, video conferencing sessions if there's a force majeure or national emergency. 41C, yung kay Senator Marcoleta, justifiable reason na pwede. So it's an addition. Bukod doon sa dalawa, so there's an addition. So we were surprised because it's not in our agenda. So we were caught. We were caught flat-footed. Like what? Now we have to tackle it now. So sila, lamang sila. Kami, well, they were only like 9 of us. Some kasi are in their office. So kailangan tumakbo si Sen Rafi, Sen Migsubiri, kailan bumalik. Binilang namin. Still, we're still lacking. Sila nasa 11 sila eh. Kami 10 lang because Tito Lapid wasn't there. Senator Lapid asked permission na meron siyang very important meeting sa Pampanga, so he cannot come back. So siguro nakita nila, and I was so surprised. Wow, first time yata, lahat sila kompleto. And then, but Senator Cheese was not there. Wala po siya nun eh. Exactly. So, ganun pa rin. So, 11 sila. 11 sila. 10 kayo. Yes. The problem was, so, di ba, nagkaroon ng discussion. Senator Soto first, and then Senator Ping, Senator Pia, because they're trying to force that 41C na kailangan na talagang gawin. And then suddenly, Senator Cayetano said like, okay, let's just divide the House. Now, wait a minute, di ba? There's this violation of Section 136, di ba? Kailangan pag-usapan, i-file, etc., etc. To the point na I disagreed, I stood up, and I said like, why are we in a hurry, to pass this section or adopt this section or this rule? Could it be because 2 of our colleagues might land in jail over the weekend? Because that's what Ombudsman Remulla was saying, a warrant of arrest may come out soon against 2 of our colleagues. Hindi naman po talaga bulaga yun dahil sinabi naman talaga ni Ombudsman on Tuesday yon. And in fact, he said,
case will be filed on Thursday dahil walang pasok ng Wednesday. Right, Yun right. po yung kanyang sinabi. Right. Kaya't nalaman niyo po yun. At of course, even those who saw the press conference of Nalaman Ombudsman. namin na ganun. Pero yung pipilitin nila that day, that Wednesday afternoon, Tuesday. No, it's Wednesday. It happened on Wednesday. The walkout was Wednesday. Okay, sorry. So, hanggang Wednesday lang kami. Tama. Wednesday. So, what happened was, nagulat kami, di ba? So, teka muna. Pinky, I mean, kasamahan mo di ba? Alam mo, I mean, napaka-stupid mo naman kung hindi mo mag-gets na pinipilit nila. First, nawala sila for 1 hour and a half. May caucus sila. Akala naman namin yung caucus nila is all about pagbibigay na naman ng committee chairmanship. Akala namin yung caucus nila is about impeachment. Ayun pala pagkatapos nila after 1 hour and a half, itong pag-uusapan namin. Yeah, and yun yung sinabi niyong pinamudmud. Kayo po naggamit nung pinamudmud yung dokumento sa inyo. Exactly. Kaya nagulat kayo. But Senator Ping was saying, in spite of that, meron na kayong plano. One was either mag-walk out kayo, nagbilangan kayo Nakita ninyo na mawawala ng quorum. And the second was, sabi ni Senator Ping, sabi niya, now it can be told, that may iwan si Senator Soto there as naiwan na siya at sinabi nga niyang call to adjourn. We can call up, pwede tayo magbilangan, hanap tayong quorum. Or the second was really, boboto din siya in favor of the resolution or the motion para pwede siyang mag-motion for reconsideration. On Monday. On Monday. That came up when Senator Mix came down. May kita mo sa video. Senator Mix was counting us. Like, kita ko yun. Nakita, and then he looked on the other side. So he was thinking like, then bumulong siya. If we walk out, there'll be no more quorum. So when I stood up, may plano na pala sila. So I was still talking. He was already making signs na, let's go. So patapos ko, let's go. Naglulukuhan na tayo rito. That's what he said. So we all packed up. Yeah. He said also, paglabas niya, it's a travesty of our rules. Okay. Sir, so sabi ni Senator Ping that a warrant of arrest likely could come out in 24 to 48 hours. That means could be Friday or Monday kay Senator Jinggoy Estrada if the Sandigan Bayan issues one. Let's look at the numbers. Pag-usapan po natin yung numero. Kasi right now, they are at 12 dahil wala po si Senator Bato. Kayo po ay 11. Pag magkaroon po ng warrant of arrest, 11 versus 11. What happens with an 11 versus 11, sir? Well, status quo. I mean, kasama yung Senate President, 11 lang sila. Kami 11. Para magkaroon ng movement, we just need one to movement sa chairmanship, but not the Senate presidency because in our rules, there should be 13. Kung wala kaming 13, there's only 12, then yung movement lang is from the Senate pro tempore and then the chairmanship of the various committees. Majority leader, pwede ho din yun. Yes. Kasama yun. Kasi boboto yun Okay. We have to vote for the majority leader and pro tempore. There are two scenarios here because even the ombudsman said there could also be another case that will be filed and we are assuming this could be Senator Joel Villanueva. Sir, iwan po natin sa 11-11. Sabihin po natin, may lumipat. Do you honestly think, sir, at this stage, na dito sa 11, meron pang posibleng lumipat sa inyo? Yeah. You think so? Sa amin, going to them? Hindi, sila po From the nalilipat majority, sa inyo. going to the minority? I think so. Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. Si Senator Cheese yun, ako na po magsasabi, okay? One was quiet. I mean, napansin nila na dati daw bubbly yung tao na walking around, keeps on talking. And then the other one is like, well, listening lang. So, nakikita mo actually three people. So, nakikita nila na pwedeng kausapin. So,
I really don't know. So what's you don't think at this stage, sir, na may kaso na po si Senator Jinggoy, may posibleng kaso si Senator Joel that they will band together more strongly at kayo po, alam ko, sinabi ni Senator Ping, solid ho kayo? Yeah, well, that's what Ombudsman Remulla said, di ba? So warrants of arrest that will come out very, very soon. So, the 11, I'm 100% sure na walang lilipat sa 11 dito sa going to the majority. I Yung don't think kayo, yung SB11, kumbaga. SB11, no. Oo, solid yun. Yeah, Pero sa definitely. kabila, may nakikita kayong posibleng tatlo. Yeah, tatlo. Doon Pwedeng sa body language nila. So yung body language si Senator Loren, that's still a likelihood. Senator Cheese? Because Senator Loren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. Barkada niya sila Senator Mig Subiri. Di ba? Very close siya dyan. Senator Win Gatchalian, Senator JV. Nakakausap niya yan, mga yan. And so is Cheese Escudero. Senator Cheese is a barkada of Senator JV and Senator Win. And my brother, Rafi, barkada niya yan. So let me ask you, sir, kung gustong lumipat ni Senator Cheese, accepted po siya sa inyo? Depende yan. I mean, we'll have to talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, sasama lang naman ako because I'm not very familiar yet at this point. I've been in the Senate only for less than a year. July pa ako mag-1 year. So, I really don't know. The decisions usually are left. We leave it to the senior members of the minority. What is your personal take on that, though? What? About? If Senator Cheese, let's say, hypothetically decides to move to the minority? Probably he has a very good reason. Very good reason to join the minority. Siguro, baka may makikita siya na he believes what we believe in. Itong motion to allow participation, voting remotely, personally, sir, kayo, are you open to this? Isasantabi ko na po yung proseso, kasi medyo controversial yon. I know ang gusto ninyo yung tamang proseso. Sabihin po natin masunod ang tamang proseso. Yung particular motion na yon, sang-ayon ho ba kayo doon o hindi? Gusto ko marinig, di ba? Sinasabi kasi doon na magkakaroon ng video conferencing, teleconferencing, pwede mag-attend yung isang senator sa session and pwedeng bumoto. Justifiable reason. Anong justifiable reason? Other than force majeure, calamity, terrorism, or saka national emergency. Anong other reason? Gusto mo rin gusto mo naman marinig. Ngayon, kung meron silang maganda explanation, ito yung na justifiable reason. Pero other than those two na force majeure at saka ano pang reason? Siguro, sick? Sick ka? Kaya kailangan mong pagaling, magpahinga ka, di ba? Anong reason? siguro gamitin natin yung post ni Senator Robin Padilla, for example. Mahaba po yun. Sinasabi niya na ayaw namang hindi pumasok, di ba, ni Senator Bato. At saka kailangan let him do his job, sabi niya. Sa dami-dami ng mga bumoto sa kanya. At meron din siyang post ito, mamaya naman natin pag-usapan yan, yung sa force majeure. Dito muna tayo doon sa napipilitan lang naman siya hindi pumasok, sabi niya, kasi nga may warrant siya. Ang problema doon, wala yun doon sa rules namin eh. I keep on looking at it kanina, Section 41B. Wala eh. Papasok siguro sa 41C, yung pinipilit nila na justifiable reason. Pero I wanna hear. Kaya gusto ko marinig eh. Kung ano yung justifiable Anong reason? justifiable reason? Kasi very vague yun eh. Justifiable reason, could it be may sakit? Eh kung may sakit ka, dapat absent ka, di ba? Magpahinga ka so that you can come back to work. Eh paano pagka dahil sabihin natin political persecution dahil may standing warrant of arrest at sa kasalukuyan ay kailangan pa siyang mag-seek ng legal unfair. remedies? Alam mo, sabi ng kabilang kampo, eh bakit si Laila de Lima ng panahon na ganito? Hindi natuloy yun eh. It did not happen. It did not. Tapos, pwede nga dapat invoke ni Congresswoman de Lima, Senator de Lima before, teka mo, pandemic eh, national emergency. Pero hindi siya pinayagan. Let's clear that out because, clear that up rather, dahil ang hiniling noon ni Senator Laila
makapag-participate dahil nakakulong po siya. She acknowledged and then, surrendered. Take note, hindi lang binago yung rules to accommodate her. To accommodate her request, hindi nila binago Okay. yung rules. Di ba? And just for the record, hindi ho siya pinayagan kahit na po pandemic yun. Exactly. Let's Kaya just, nga, let's just clear this that. fake news going around, niloloko yung tao na, what about Laila de Lima, di ba, na panahon na, kung tutuusin po pwede, kasi it was during pandemic, di ba, Pasok national po yun. emergency. Siyempre, may mga ika nga Diyos noon na ayaw talaga sa kanya, galit sa kanya, kaya hindi siya pinayagan. Let's take the case of Senator Jinggoy. Sabihin po natin ma-arrest siya. Same case as Senator Laila. Siya po ay submits to the law. Makukulong po siya. In a situation like that, would that be a justifiable reason for you? Kung, siguro kung pandemic, kung national emergency. Pero right now, there's no emergency, di ba? Okay. Wala namang force majeure right now. Alright. Nakakulong lang. Siguro, kailangan talaga namin baguhin ang rules. Sama na natin na pag nakakulong ka, let's be honest, di ba? Huwag na yung paligoy-ligoy na justifiable reason. Is being in prison justifiable reason? Kasalanan ba ng Senado na makukulong ka? Kasalanan ba ng tao na bumoto sa iyo na you will go to jail? Na kaya hindi ka maka-attend. So, para maka-attend ka, ma-represent mo yung constituents mo, kailangan i-exempt ka. Ito nga yung sabi, may netizen sa Facebook ko said, paano naman po yung mga PDLs sa BGMP, sa MBP? Hindi wala silang access sa internet, sa computer, cellphone. Ngayon, kung may senador doon, exempted siya. Special ka. Sa rules. Kakahiya naman, di ba? So dapat pantay-pantay. Exactly. Force majeure, sir. Robin Padilla, again, Senator Robin Padilla was saying that now let's pose that war, gera, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta na ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipuntong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict, hindi po ba ito force majeure? Sabi nung kaibigan ko on the way here, kasama ko kanina, sabi niya, kailangan siguro ipaliwanag mo kay Senator Robin. Senator Robin is a friend of mine. Sabi niya, paliwanag mo nga kay Senator Robin na yung force majeure sinasabi kung apektado tayo. Hindi naman tayo apektado. Yung sinasabi niya Middle East, hindi pa naman tayo binobomba rito ng Iran at hindi naman umaabot dito missile. Yung sa Taiwan, wala pa namang giyera. Force majeure, kung dito sa atin nagkagera, nabomba na yan, inatake, pinasabog ng terorista ang Senate, then that's force majeure. Kung calamity, earthquake, nawasak talaga ang Senado, di ba? Or hindi ka na makatawid, hindi ka na makapasok, nasira lahat ng kalsada, then that's force majeure because of natural disaster. Pero kung sasabihin niya, giyera doon sa Middle East, sabi nga nung kaibigan ko, pakisabi na giyera sa Middle East, hindi naman tayo apektado dito, that's not force majeure. Force majeure doon. Hindi tayo apektado eh. So, yun na siguro dapat i-clear. Pero meron pa rin po siyang sinabi na baha, lindol, bagyo o malubhang lagay ng panahon, etc. Malinaw naman po, bagyo, baha, lindol, gera, terorismo at ayon sa pandaigdigang babala, paparating ang matinding La Nina sa matinding El Nino. What about that? I don't know. Nakakahiya lang naman, Pinky. Let me just reiterate na lahat pumapasok, may bagyo, may baha. Normal occurrence na yan. Every rainy season, may baha tayo, may bagyo. Pero pumapasok ang mga tao, di ba? Kailan pumasok. Except na lang talaga pag lubog na yung buong city, sa Quezon City o Manila, na i-declare ng local government unit. Pero pag hindi naman tuloy ang pasok, di ba? At saka kinakancel na talaga. Pero para doon sa isang tao na i-accommodate mo dahil you claim it force majeure, baha, at saka El Nino, La Nina. This just doesn't work here. No, our farmers still plow the fields kahit na umuulan, kahit na may tag-araw.
fishermen, they go out in the Kahit seas. na may parating na bagyo, Exactly. sir, nire-risk nila yung kanilang buhay. Yeah. Kaya, sabi nga sa friend ko, hayaan mo, bibigay ko sa iyo yung Facebook page ni Senator Robin. Ikaw na mag-comment doon. Maraming examples that can actually be said. Dahil sinabi nyo nga kahit yung mga teacher at mag-aaral, hindi ho ba? Wala ngang mga tulay paminsan-minsan. Naglalakas loob sila tumawid sa mga ilog, etc. Buwis buhay nga mga bridge, hanging bridge, buwis buhay din po yun para lang makapasok ang mga kababayan natin at mga membro. Let's just put it this way, Miss Pinky. Naman nagagaling yung sweldo ng nasa gobyerno, yung sweldo namin, di po ba sa pribadong sektor, the people are paying our taxes from you? From this cameraman, floor directors here, makeup artists, everybody, di ba? You all contribute to pay the salaries of government officials. What does it make you? It makes you our employers. You are our employers. You're accountable to us. Exactly. We are the employees. And you voted for us. What does it make you? Then you are our bosses. Kayo ang boss namin. Meron bang boss na nagkandakuba na dyan, nakabitin dahil nagpipintura, nagpupukpuk, kailangan pumasok bagyo, tapos yung empleyado mo, yung pinapasweldohan mo, nasa bahay, nag-i-internet? Well, why didn't, if dahil napag-uusapan na rin po yan, isama ko na rin po ito, yung 6 months na wala po si Senator Bato prior to that, what happened in the Senate May 11. Do you think it's about time, sir, that you write, there is a motion? Yun siguro, I would agree na we definitely, after all this, I will really have to stand up, or I will have to probably manifest to change that rule. Na pag absent ka, wala kang sweldo, no pay. Kasi nakakahiya No work, naman. no pay. Exactly. Porque senador ka, may sweldo ka. Ano ka? 6 months? Tapos, dapat nga, after 3 months, AWOL ka na kung yung mga pulis, mga sundalo, unfair din sa kanila, di ba? No show, 3 months, AWOL. Just wondering Absence without why leave. it wasn't done before, sir. Bakit kaya hindi nyo ginawa? Not just you, any one of you. Hindi po ginawa dahil 6 na buwan din po yun. You know what? Let me tell you honestly, some of my colleagues will get angry, will get mad, will be affected. Yung tayo-tayo system. Yeah. Diba? Yeah. That's just what I was saying nung Wednesday. Wag na tayo magbulahan, di ba? But we're trying to hide something. Even yung sa flood control, somebody's yapping na, let's open the flood control, blah, blah, blah. We're not satisfied. If you're not satisfied, why didn't you sign? You could have signed and then put amendments. Partial report. Yes. I signed, pero I have amendments. Let's talk it over to the floor. Bakit hindi mo sinama si ganito? Pero the mere fact you're not signing, hindi na sasubmit tuloy. Hindi namin na pag-uusapan sa floor. Kaya BS yung sasabihin mo na, kailangan ipatawag natin sila Marines, ipagtawag natin sila ganito. Hindi sinama sa ganun. Signed it. Tama naman si Senator Ping Lacson. I'm the vice chair. I'm sorry. Yeah. Okay. I don't want to sign it dahil makasama ko, pero it's my job. It's a responsibility. It's my duty. So I have to sign it. Medyo may ilan na tumaas ang kilay na walang pakisama ito. Ay, baguhan lang ito. So, pero being a journalist, di ba? You have duty, di ba, sa people. Para namang niloloko mo yung tao. So I signed it. My brother, he was the last one to sign. And he asked me, Rafi, na, do I have to sign? Sabi ko, you sign it kasi magtatampo yung makasama natin. Sabi ko, sabi ko, kaysa magtampo yung taong bayan, mas lalong malaking problema. Hayaan mo na magtampo yung 8, 9 dyan, 10. Ay kung magtampo yung 100 million na tao dyan. Sabi ko, that's even worse. Senator, very quick questions. Ano ho ang plano nyo para ibalik ang dignidad ng Senado? I believe change of leadership. The only way. So, with SP Allen at the helm, it's not going to happen. Is that what you're saying? Yung kasi ang problem niya, yung direction nila. Look at this, Ms. Pinky.
three weeks na. I mean, they've been there. Not a single bill we've talked about. Only one. Yung, kung hindi pa pinilit ni Senadora Risa, yung anti-detention bill na hospitals cannot detain any more patients pag walang collateral. Okay. That is it. For how many days? That's just 9 days. Walang naipasa. I mean, it's already ripe. Meron pa, maging si Senator Marcoleta. Meron siya, yung maganda yung bill niya na pag mahirap na mahirap ka at wala kang pabayad ng kuryente, the government will pay for your electricity. Hindi namin napag-uusapan yan. Okay. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about where we na-attack ba tayo? Yung wala nang umusta sa amin. Tapos, tignan mo, di ba? Inubos. Tapos, lastly, Wednesday, imbis na pag-usapan ulit yung mga bills, video conferencing na lang yung mga kasama natin for justifiable reason. Anong pakialam ni Juan, ni Maria dun sa bill na yun? Mas maganda siguro, mas nagpalakpakan ng mga tao, kahit ikaw siguro, even yourself, if we talk about that hospital detention bill, or yung bill mismo ni Senator Marcoleta. Yung 2,000K? Yeah. Oo. Yeah. But siguro, sir, everybody will be happy. Yeah, madagdag ko lang, kung mangyari po yan, siguraduhin lang na hindi na naman papasanin ng ibang tao yung dapat talaga gobyernong May explanation siya. Nakita ko na yung bill niya. There was an explanation. Sorry, sir, we've run out of time. No? Okay. Pasensya na kayo. Meron lang question dito. Sure. Totoo ba that you will run for VP dahil hindi raw tatakbo si Senator Raffy? Who said that? Siya, sir. No. Siyang... No. Sabi ko nga, di ba, huwag nyo na kami isama dyan sa mga kalukuhan na yan. Sabi mo, huwag nyo na kami isama sa mga, yung mga SWS survey. Kaya nga, diba? huwag na kami isama. Sino ba naman nagsama na naman dyan na tatakbo sa VP? No, my brother said no. I said no. We're happy where we are at right now. Marami naman dyan gusto mag-VP. Marami mga pwedeng kandidato dyan. Okay. Na mga magagaling naman sa administrasyon, sa oposisyon. Si Senador Aimee gusto niya maging VP ni Sara. Si Senator Robin gusto niya mag-VP, di ba? Senator Marcoleta gusto mag-VP. A lot. Bakit laging kaming tinitingnan para pag wala na, ikaw, halika. So it's like that. Sa side niyo, sinong pinaka formidable? Kasi puro sa majority yung inyong minention, Aimee, Marcoleta, Senators Aimee, Marcoleta, etc. Baka pwede sila Secretary Vince, di ba? Hindi, sa senator, sa side niyo, sir. Si Senator Win, pwede. Okay. Senator Win Gatchalian. Pwede rin, sino pa ba mga marami na pwedeng maging So may Senator iwan kayo? Risa Ontiveros. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Nati Lapitan Banbiligem, Apolonio Nocido, Maria Mindasiplon. Siya daw isang AFP retirees na nandyan sa Zambales chapter. Hi to Phil Macabato, kasama din natin si Jenny Howard, Nono Vlogs, Mel Villafuerte, Tony De Los Reyes, nandyan din si Fabi Roy Bolante, Leonardo Manansala, Elmer Pinaranda, Merjin Abaya, nandyan din si Nina Hermoso from Hong Kong, Monets Borromeo, Reds 99, Ella Ramos, Belma Micabalo. Nandyan din si Pest of Cetizen, Dolores Clinton, and hi to Noemi Tungpalan. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong vlog na to. For more details, let's watch this. Siyempre, habang kami buhay pa, dahil kami mga may bantana ang buhay ni may bantana kami. Bantana. Kami kayo ito ba? Hindi yata makilala kaya walang banta no? May hirapan sila may bantana ho yung buhay namin. Habang kami buhay pa, gusto po naming batiin ng happy birthday. Direct. Banata mo. This song goes to the one we love. Ladies and gentlemen, it goes a little bit something like this. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, Ma'am Arlene
Escalante! Happy birthday, abati ko. Abati namin sa'yo. Nawa ay lumigaya ka. Happy birthday po, Ma'am Arlene. Opo, ha. Happy birthday po. Nagdiriwang Birthday po kay Miss ngayon Arlene yung Escalante. ating kaibigan, ating mga kasama sa pakikipaglaban. Opo, Ma'am Arlene Escalante. Happy birthday, ma'am. Happy birthday po. At syempre, oo, yung ating taga-sunod ninyo, subscriber ninyo, nanonood sa inyo, si Ai Chang, ha? Oy, grabe. Oy, yan, teka lang, birthday niya. Speaking Oo. of speaking of, maraming salamat pala kay Tita Lily Ragasa, kay Tita Judy Bascot, kay Nako. Nanay Carmen, sa aking mga nanay. Maraming salamat. Oo, si Carmen Kimberly ba? Yeah! Balita mo na kasi gustong-gusto niya na yung... Ay, naabangan lagi ni Nanay Carmen at Tita Lily, Tita Judy na lumabas tayo lagi sa Bengador. Diyos ko po. Yan yung mga solid na supporter natin sa US, Hawaii, tsaka Germany. Yan yung mga yan yung mga BBM supporter na until now hindi umalis. Sana all may money, lumalaban. Hindi yun yung mga mga nanay ko na talagang start na nag-vlog ako. Sila na yung talagang from the day one ng Manila Bigo. Sila yung nakanonood sa akin. Pwede bang magpaampon sa kanila? Sama niyo na ako. Gusto ko rin magpasalamat, syempre. Sa buo-buo ng programa at sa tatlong pogi na rito ng ex ko. Ay! Kalami kayo! Maraming nag-request na mga subscriber ko. Sige na, sumali ka na doon. Sumabas ka na sa Bengador. Kaya sa mga ka-eksena natin dyan, andito na ako. Yan lang kayo. Yan lang kayo. At kami bahala sa inyong lahat. Yan! Alande ang puti. Alam nyo ba? Umpisa na natin tong bakbakan na to. Sige. Bagong-bagong kapapasok lang na balita. Ano ba yan? Si Jinggoy Estrada ay sinampahan na sa Sandigan Bayan ng graft at saka plunder cases. Bakit? Nagtataka lang ako, no? Bakit pag plunder, Estrada? Nagtataka lang talaga, ang promise. Kasi una, nakulong na to. Tama? Makukulong ulit ngayon? No. Hindi, siguro baka namimiss niya lang ulit. Kulungan. Hindi lang ang kulungan. Siyempre, mahilig daw sa bottom. Teka, hindi. Oy, hindi lang yon kasi alam naman natin na nauna na si Bong Revilla na, di ba? Nakulong din. Di ba silang dalawa magkasama din noon? Oo, di ba? Baka na-miss ni Jinggoy si Revilla sa loob. Hindi, magtropa talaga yun, magkumpare pa nga yata. Hindi, nagtataka lang ako kasi, speaking of nakakasuhan sila, wala ba ibang kaso? Ba't puro plunder? Puro pandarambong? Yun naman ang magiging kaso mo kapag ikaw pumasok sa politika eh. Pero bukod sa may makakasuhan, ibabalita ako na rin sa inyo na meron pang isang senador na mawawarrant of arrest. Nako! Si Bongo. Kilala ko yan Kalma lang. Kumalma lang muna tayo. Kasi mahirap i-discuss to. But meron akong insider na nagbalita na sa akin, bukod kay Bato de la Rosa, meron din dating PNP chief na iwawarrant of arrest ng International Criminal Court. At isa pang senador na muling magtatago. Sabi hindi naman daw siya magtatago Good luck. Sabi niya hindi ako magtatago, haharapin ko yan. Hindi ba yun yung senador na na mahilig sa mga nasusunugan? Hindi ba yun? Parang yan. Ayun ba yun? Parang yung mga nakikita ko ganun. Yung sabi niya, parang yung mga nakikita ko ganun. Siya yung nasusunugan, lumusupot sa nasusunugan. Nakamotor. Hindi, mahirapan pa yung mga tagapanood Basta kamukha ni Jack Ma, yun na yun. Di ba? Grabe naman, direkta mo naman. Kamukha ni Jack Ma, yun na yun. Di ba? Yung isang senador, meron pa yatang makakasuhan ng senador yung mukhang lupa yung mukha. Kilala mo ba yun? Na pwede ng pang-araro naman yung baba ni Amy sa mukha niya. Di ba? Kilala niyo yan? Hindi. Alam mo, nakakahiya yung etong si Marcoleta. Direktay na natin ang putang inang yan. Di ba? Sabi dun sa isang ganito, parang podcast. Sabi ba naman, Mr. Senator Marcoleta, abay, pakiayos-ayos nyo naman yung pilukan nyo. Di ba? Ginanon. Oo, di ba?
Ikaw, paano ba naman, Boss Mike? Legit ba yun, sinabi? Legit yun! Mamatay? Meron mga newscaster sa DZBB. Matang ina, lupit nyo Binanatan ng gano'n. Hindi nyo nakita? Hindi Ay, putik na yan Wala, mahihina kayong Sinabi talaga na Marcoleta, ayusin yung piluka. Sinabi talaga ng anchor. Alam mo kung bakit? Ikaw ba naman palit tayo sitwasyon Sabihin mo hindi marunong sa batas yung mga senador. Kung di ka ba naman sira ulit bobo, di ba? Sabihan mo nang hindi marunong sa batas yung mga senador. Ito pagpartida, sabihan mo si Senator Risa ng ganun. First timer kang senador. Last term na senador nun. For how many years nag-serve sa bayan si Risa Ontiveros? Tapos sasabihan mo bobo? Not bobo, I'm sorry. Sasabihin mo walang alam sa batas? At saka nga pala... Pakinggan mo to, pare. Ayan nga po, pinapakinggan. Sabi ko sa'yo Ayan padinig mo sa tao. Ayan Parinig ko sa mic. Pero yung sinabi. Yan ang problema kasi wala tayong legal Walang legal background. Hindi abogado. Sir, pakiayos naman yung piluka rin nyo. Tangina! Marcoleta, nakakahiya ka! The meaning na sinabi ni Anong Angkor na pakiayos yung piluka mo, ayusin mo attitude mo sa Senado. Kaya tsaka mga kababayan, yung sinasabihan niyang walang legal background, sobrang kapal naman ng mukha mo. Tignan niyo po yung kung sino sa mga mayor yung kasama mo na mga inutil dyan, na kayong 13 Judas, kung sino-sino ba may legal background dyan. Si Robin Padilla nga, kita mo, trending ngayon si Robin Padilla sa force majeure nga, tatanga-tanga. Awatin nyo yan. Tapos, inaano pa ngayon si Bato, na binoto daw ng masa. Sir nga binoto ng maraming masa, kita mo, kami din na nagpakulong. Taong bayan din na nagpakulong. Wala sa yan. Stupid. Sasabihin mo walang legal background. May pambato ko dyan. Sabi ni Senator Robin Padilla. Sabi niya, totoo to! Nung hindi makasagot si Robin Padilla doon sa simpleng sagot lang dapat na sasagot niya. Doon habang nasa plenary sila ni Senator JB. Alam mo, sabi ni Robin Padilla, gusto niyang Tagalogin yung I move, Your Honor. Sige nga, Tagalog. I move. Mag-isip kayo mga kababayan ko. Anong ibig sabihin ng I move, Your Honor in Tagalog? Iusog ko kamahalan. Hindi ba mali? Alam mo sabi ni Senator Robin, sabi niya nga, dapat nagtatagalog tayo mga senador dito. Tagalog tayo, maintindihan ng tao. Taga Mindanao, ganun. Tagalogin natin na I move, Your Honor, sabi ko. Putang ina, sabi ko. Igalaw mo, Your Honor! Ayun. Sabi ko, anong dating? Sabi ko, sasabihin ni Marcoleta na walang legal background. Ito ang artista na walang alam Puro walang direktang nagawang batas. Walang laging co-author. Unlike kay Sunny Trillanes, sandamakmak ang batas na naipasok sa Pilipinas, maraming mga Pilipino na inabang kagaya ng Porpis. Itong lintik na senador na to, na nagmamalaki sa Senado na naipanalo nag-number 1 daw, wala man lang nagawa na batas kung laging co-author. Igalaw mo yun. Di pwede yun. Pasok si Sani. Sani pa rin. Hindi naman pabago. Totoo naman pinarangalan si Sunny Trillanes and I'm proud of that. Na siya lamang ang senador na maraming nagawang batas nung panahon na siya ay nakaupo sa Senado. Tinapos niya yung termino niya ng maraming nagawang batas at mga Pilipino ang umani nito. Pero yung pinagmamalaki mo na walang legal background, si Robin nga wala Ikumpara mo kay Trillanes. Balik natin sa Senado. Gusto nyo? Thank you very much for that wonderful speech for Sunny Trillanista. Ano mga DDS? Na-miss nyo ba ako? Sinestation na to. I'm back! Hayaan ka namin magsalita. Teka. Papasukin muna natin yung ex ko. Ikaw na. Ako ba? Ikaw na. Ano ba naman? Nakakahiya naman. Nagbablush tuloy ako. Huwag kang kiligin. Hindi, ang concern ko, kasi itong putang inang si Sara Duterte, at saka itong putang inang si Pulong, meron daw di umanong pinapautos sa Sara Army. Nako. At ako hindi naniniwala na sangkot ang INC Bakit? Kasi may mga lumalabas na mga sinesend na mga screenshot
na pinapapatay daw yung mga BBM vloggers. Mga sikat, yung mga malulupit daw. Eh, nung tinignan ko, parang hindi naman sikat yung iba. Bakit? Ay! Bakit? Oo. Paano naman? Yung iba wala naman bilang. Oo. Hindi siya pag-ano, no? Para tuloy yun, nagdududa tuloy ako na ano ba talaga? Di ba? Sana man lang makita natin dyan si Direk Freddy. Huwag naman. Di ba? Oo. Pero Napapatayin. Napapatayin, number one. Sino pa? Si Mima. Si Yan, Mima. mga ganun, Si ano. Mima talaga. Di ba? Pinapapatayin, pipingutin Oo. pa ilong. Oo. Pero yung mga kasama doon, utang ina may mataba eh. Oo. Yung Ano yun? bilbil na, abot hanggang tuhod eh. Paano pa makakatakbo yung pagkapapatayin? Di ba? Yun. Di ba? May matanda na wala naman bilang yung mga sinasabi. Puro chismis lang. Paano magiging makatotohanan yun? Kaya hindi tuloy ako naniniwala eh. Pero marami rin kasi sa akin na nagme-message eh. Meron din na sinabi pa tungkol doon na kahit hindi kakilala sa itsura mo talaga, mag-iingat ka kasi pinondohan nga daw. Yun nga. Pinondohan. Pero the thing is na may threat na ganyan sa mga taga-suporta ng gobyerno, this is a national threat also. Kasi alam nyo kung bakit, paano ko masasabi. Yan na yung paraan nila upang patahimikin tayo. Yan na yung paraan nila upang itikom yung mga bibig natin. Dahil oras na sumapit ang 2027, alam nila na tayo ang pakikinggan ng mamamayang Pilipino at hindi sila. Kasi wala na eh. Wala na silang narrative eh. Kasi dumaan ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nag-survey ako doon. Bagsak na bagsak si Sara Duterte kasi ang gusto ng tao, meron man papanig sa kanya pero pinagpapaliwanag siya. Meron man nakikinig sa kanya, pinagpapaliwanag pa rin siya. Maraming tao ang gusto na malaman kung ano nga ba talagang ipapaliwanag siya. Sabi nga ng tao, bago ka tumakbong presidente, magpaliwanag. Tama naman. Pero alam nyo, hindi ko naman binabaliwala yung maganyan threat kasi number 1 ako eh. Nasa unahan ng listahan eh. Kaya nga. Mike Cervera na, ba't naman ako number 1? Di mo pa nga ako anakan mo diba? pa nga ako. Pwede naman si Direk Freddy na lang. Oo. O kaya si Biyahe ni ko yung gawin yung number 1. Di ba galit kayo kay Trillanes? Ito yun eh. Yung bata niya. Yan ang pakulong kay di ko eh. Diba? Bakit ako? Diba? Ako if magbabakbaan kami ng gano'n, and I'm willing to fight ng harapan sa inyo. Hindi ako takot. Bakit? Kasi kung kayo lang ang kalaban ko, kayo lang ang papatay sa akin, may ipagsabayan ako sa inyo. Hindi ako takot sa mga DDS. Bakit? Nasa tama ako eh. Nasa tama ang gobyerno natin eh. Diretso ang pananaw ng Pangulo natin eh. Kung mamamatay ka para sa bayan, willing ako. Pero kung hahamunin nyo ako, sumabay kayo ng harapan. Pero isa lang sasabihin ko, mamatay man ako, pero sabihin ko, mamatay man ako sa ginagawa ko because of my principle. Ito ay para sa akin at para sa bayan ko. At least sa bandang huli, nilabang ko yung karapatan ng pamilya ko at ng buong Pilipinas. Okay lang kasi hindi ka naman kasali. Kung nakakainis to si Koy, no? Hindi. Kami yung mga Alam mo bakit ha? Kaya nagsalita ng gano'n. Hindi naman ako kasama eh. Pero ako ha. Ikaw kasama. Ako bilang number 5. Number 5 ako eh. Number 5 ka. Top 5 ako. Para sa akin, para sa amin nila, Boss Mike, yung mga kasama. Kung si Rizal nga po namatay para sa bayan, ako may mamamatay kami para sa taong bayan. Yun lang yung mga kababayan. Kasi wala naman kami ginawang masama dito eh. Yung bayaran na sinasabi nila, sila yung nagbabayad. Kami ginagawa lang namin to is para magbigyan linaw po lahat to. Ngayon, kung umaabot na kayo sa sukdulan na hindi nyo na, ibig sabihin kasi yan, hindi nila kaya yung mga sinasabi natin eh. Hindi nyo kaya yung sinasabi namin. Hindi nyo mabaliktad, hindi nyo maribat. So, kung yan ang paraan nyo, walang problema. Diba? Ako naman. Kasi kaninang umaga, sinabay ko na yung pagpapablatter. Siyempre, hindi natin yan na sinasawalang bahala. Tama yun, tama. At siyempre, kasama ko yung abogado na kaibigan din natin na nagmamalasakit sa atin na may naipanalo ng kaso laban na dun sa isinampa kong kaso. So, natawa ka? Ba't natatawa ka ba? Hindi, masaya ako. Masaya, kasi nga, ganon. Parang iba. Parang iba eh, no? Pero tama rin yan. Kasi marami na akong pinablatter case na ganyan. There's a time na pinicture ang pangayong bahay natin eh.
Bahay ko. Pinicture yung bahay ko, nasa sakyan lang. Kaya ako pinablatter ko rin yun. Lahat ng may threat sa Facebook, even lahat. Kahit message pa yan, pinapablatter ko kagad. Isang salansang ko yan. Kasi hindi pa nga ako tapos eh. May sasabihin pa ako eh. Sige, go. Kaya lang, hayaan natin si Kuya. Bagong dating dito Tuloy mo! Pinapablatter ko talaga ganun, Boss Mike. Kasi delikado yun. Mamaya, hindi natin alam, di ba? Iba lumaban yan, traidor lumaban yung mga yan. May kikwento ko. Sabi, sino ang ibablatter nyo? Si Sara Duterte tsaka si Pulong. Sabi ng polis, talaga. Sikat ka. Sino pa ba kayo? Natawa yung natawa yung polis eh. Pero alam nyo, ganito po, no? Sabi ko nga, tayo kasi pinili natin na kumampi sa tama. Walang perpektong gobyerno, walang perpektong leader ng bansa. Lahat laging may pagkukulang. Kahit saan namang bansa kahit saan namang lugar sa mundo, yung mga leader nila, di ba, laging may kulang. Ganon din ang Pangulo, hindi siya perpekto. Tama. Pero mga kababayan ko, ang pagpili lagi kung saan papanig, doon sa tama at katotohanan. Na tayo lahat na nandito, naniniwala tayo na nasa panig ni Pangulong Bongbong Marcos ang katotohanan. Ngayon, etong mga kalaban ng gobyerno, kung sino-sino na lang ang ina-associate kay Pangulo, maging yung boss ni Nyulo na si Uncle Martin, para madumihan ng Pangulo, sinasama. Babatoy na ng putik. Sinasama nila. Ang Pangulo anong pakialam niya dyan sa pinsan niya? Yung kapatid niya nga nagwawala kahit na alam mo yung mga banat alanganin na. Pero mo, kita mo, sabi niya, naggagawa ng mga video na nag-explain sa plenaryo. Yung pala fake news yun. Binawi, no? Binawi. Yun daw, Maling. mga no election daw, no L daw sa 2028. Sabi ni Pangulo, putang ina pagod na nga ako Kung matinulang si Sara Duterte, baka binigay ko na sa kanya Kaya lang, sabi niya, paano natin ibibigay kay Sara? Kita mo, pagko-computer nga, hindi marunong. Paghawak pa kaya sa bansa. Diba? Ang alam lang kasi ni Sara, ipalo lang sa mukha yung laptop Ganito. So, lahat naman tayo, panigurado, handa na mamatay para sa tama at para sa bayan, di ba? So, talunan na natin yung may papatayin. Balikan ngayon natin si Marcoleta. Yan. Balikan Sige. natin. So, ano pa? Balikan natin siguro, ang balikan natin, itong katarantaduhan na naman ng Mayorya, itong kahapon, yung nag-walkout nga, di ba? Pwede, sunod-sunod. Sunod-sunod rin na natin. Lahat na kayo, pusanginan nyo. Sige. Hindi, pero alam nyo, sa totoo lang, nakakalungkot kasi itong mga bagong mayorya, pinipilit nila na ang may kasalanan daw kaya nagkagulo-gulo, yung Senado, yung mga minority na dating mayorya. Kasi daw, tinutulugan daw nila yung mga totoong issue at saka yung totoong mastermind daw ng nakawan sa gobyerno. Maalala ko, may report ang Blue Ribbon Committee sa pamamagitan ng pagiging chairman ni Ping Lacson. Putang ina, ayaw niyong pumirmang mga hayop kayo. Paano malalaman ng tao ang totoo? Ngayon, sinisisi niyo sila. Kung bakit dyan daw nag-umpisa dahil pinagtatakpan, mga tanga. Yan na nga, dinidemanda na nga si Martin Romualdez na tinuturong mastermind. Dinibindemanda na si Jinggoy Estrada kanina. Si Escudero, si Villanueva, at si Marcoleta. Ano pang gusto ninyo? Kasi parang yung mga nabanggit mo, Boss Mike, nandun sa kampo ni Alan Peter Cayetano. Doon ka na nga magtataka basta kakampi ni Sara, puro magnanakaw lahat Di ba kayo nagtataka? Kahanap sila ng big fish, ayan na, di ba? Ito hamunin natin yung mga DDS. Kung talagang gusto nyo ng fees and accountability, mag-rally kayo ulit sa Luneta. Eto nga, Sabihin nyo ulit, peace and accountability. Doon kayo sumigaw ulit nun. Eto na lang. Diba? Eto na lang. Pakinggan nyo, napakadaling unawain, putang ina mo, digong. Nangako ka, lilinisin mo ang korupsyon, putang ina mo. Pero, may napakulong ka ba kahit isa? Putang ina mo? Wala! Ikaw, Sara! Dapat ikaw maunang makulong Pero nauna pa, si Jinggoy Estrada.
na makukulong na bukas. Nakulong na si... Sino to? Si Ramon Revilla. Oh, may naipakulong. Si Digong, may napakulong ba? At putang ina nyo, mga DDS kayo, tandaan nyo to sasabihin ko. Galit na galit kayo sa adik. Pero kay Digong, na drug lord ng mga drug lord, ayaw nyo! Kakampi nyo! Ayaw nyo batikusin! Yung mga kaibigan, Michael Yang, yung mga kaibigang mga sila, Peter Lim, nasaan sila? Galit lang kayo sa adik. Sa pusher, hindi. Sa drug lord, hindi. Putang ina nyo! Kayo mga DDS kayo, makuha ka ng inang nyo. Puta. Kapag sinabing DDS ngayon, pusang ina, sakit. Epidemya. Dapat iwalay na ang Pilipino at DDS. Kapag Pilipino, ang DDS, yan ang mga sakit ng lipunan. Pusang ina nyo, Koy. Mike, alam mo, Mike, marami akong pinakulong. Pinakulong ko yung mga walang kwenta sa Senado. Mike, alam mo, miss na kita. Marami ako kwento sa'yo. Mag-uli ka man dito sa Hague. Kita tayo sa gate. Masuldo kita. Panawagan ko sa mga DDS to, Mike. Magkalma kayo dyan. Malapit na ang pagbabago. Malapit na tumakbong senador si Mike. Pag ito tumakbong senador, butuhan ko man to. Kaya yung anak ko si Enday, putang inayawa yan. Wala kwenta sa Davao. Si Basti, bakla man yan. Bayot yan, Mike. Si Pulong. Pulong. Yan. Mangiyot-iyot ba? Mangiyot-iyot lang yan dyan sa mga baba. Kaya, Direk Verde, galingan mo yung vlog mo. Ikaw, putang ina kanyulo, pinasayaw mo ko. Kaya, sa mga DDS, may panawagan ako sa inyo. Iwanan nyo na si Sara, wala mapuntahan yan. Hindi, puta, magnakaw man 400 lang. Ako 7.2 inutang ko, puta, binulsa ko lahat. Nagpanggap lang ako na maliit ang bahay ko pero may golf course ako sa amin. Kaya panawagan ko, ikaw, bebe, makinig ka, bongbong. Alam mo, mahal ka ng taong bayan. You did a good job. Ikaw ang leader na maayos, ikaw ang maayos gumanap. Utang ina lang talaga itong anak ko na to, wala talagang ginawa sa mundo. Kundi magnakaw na magnakaw. Nakulong ka tuloy. Puta, may mensahe ako sa'yo, Sani. Kung nasan man ako ngayong utang na loob ko to. Kung nasa Pilipinas ako, puta, nilason na ako. Galit na naman ng mga DDS sa inyong Totoo naman yun. Payari na naman tayo niyan sa mga DDS. Hindi totoo. Bakit? Kita nyo, lagi nga sasabihin nila, bangag, adik ka siguro. Kahit na makita mo yung mukha, putang ina, ang pangit-pangit. Diba? Pagka ikaw binash ka nila, putang ina, layo ng mukha niya sa mukha mo. Pero sila yung may karapatan na, adik ka siguro. Bakit ba kayo galit na galit sa adik pero sa mga drug lord hindi? Remember the words na sinabi ng isang flip-top MC? Bago lang. Napanood ka. Dati siyang DDS. Kaharap niya yung DDS. Nilamon niya. Alam mo yung the right word na pinaka gustong-gusto kong rhyme na narinig. Shoutout kay MC. Ang galing mo, bro. Shoutout sa'yo. Ang galing nung bitaw niya na yung pagdating doon na anong gusto mo? Pag pinatay yung bata, pag pinatay yung adik, pag pinatay ito, wala ka, tahimik lang. Yan na ba ang gusto nyo? Puta, ang lalim nung binitawan niya pagdating doon. Talagang pinalamon niya sa mukha nung kalaban niya na gugustuhin mo yung mga Duterte. Kung may namamatay naman na bata, may namamatay naman na tao, inosente. Diba? Sinabi niya pa mismo yung word na bilang dating DDS, kaya mo. Diba? Dahil nabudol nga daw siya. Ang napapayag ba kayo na yung nagpapatest hindi marunong mag-fact-check? Di ba? Yung mga teacher ka pa man din. Di ba yung mga ganun? Diba? Teacher ka, bataan na mamatay. Because totoo naman bakit ganun? Maraming bata talaga. Kala mo pag sa survey direct, boss, Nyolo, pag tinanong ko, gusto namin ng mga Duterte, so gusto mo rin bang ulit may mamatay na bata ulit? Alam mo sagot nila? Ay adik sila. Alam mo, ganun katanga. Sobra. Kasi ganito kasi ang nangyari, mga kapatid.
hinahayaan na nila na mag-isip yung nasa itaas nila para sa kanila na hindi dapat. Na dapat bawat individual na Pilipino nag-iisip para sa sarili niya. Eh hindi umaasa na lang sila sa iniisip ni Sara Duterte. Alam niyo na nga mahina ulo niya. Pansinin niyo to. President Bongbong Marcos, ang taong ba hinawakan ba sa leeg? Hindi. Inutuban ni BBM ang tao? Hindi. Pinakita ni BBM kung ano siya. Silent but deadly. Yan si BBM. Deadly talaga. Yeah, correct. Bakit? Napakatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos in accomplishment si Duterte. Napakatahimik ni BBM, tinira yung pinsan niya. Binanatan niya sa flood control. Napakatahimik ni Pangulong Bongbong Marcos, tignan mo naman ang ginagawa niya. Lahat ng mga tarantado sa taong bayan, inuubos na niya. Grabe, no? Ayaw niyo pa ba nun? I go for BBM. Kung magkaroon man ng isang poprotektahan ko si Pangulong. Sabihin nilang sip-sip ako. Pero poprotektahan ko tong tao na to kasi bakit? Gusto kong bumabato sa pagka-presidente man. Sino? Si presidente. Kung bababa man si presidente sa panahon, at least nagawa niya to for the Filipino people. Ako, agree ako sa sinasabi mo, Koy. Kasi dun sa mga, nanonood ako ng mga kalye survey mo habang pinapanood ko talaga yon, naluluha ako kasi yung mga sagot ng mga ordinaryong Pilipino, sobrang bulag na bulag sa katotohanan, na kahit alam na nilang mali talaga as in, di ba? Biruin mo, yung mismong sitwasyon ng biktima ng mga inosente, no? Nababaliwala sa kanila, basta ang mahalaga, pumatay. Basta si Duterte may sabi, okay lang, di ba? Pero meron namang iba na pagka na corner mo, di ba? Na inosente, bata. Ay, inosente ba? Biruin mo parang tanga, di ba? Ay, inosente ba? Saka nakakita ng bata na may muwang magdodroga yan. Tanga ka, di ba? Tsaka nakakatawa yung huling nakadebate ko sa Cebu. Yung DJs talaga yun. Nagaw pa yung mic mo. Hindi, yung bandun, yung malaking tao. Yung malaking tao. Yung may-ari ng palengke. May-ari ng palengke. Puta na ipagbanatan sa akin dun. Direct, alam mo saan siya natalo? Pagbigay daw ko limang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Number 1, sinagot ko, subway. Bakit? Kasi continuity project na ni BBM yan. Second, pabahay. Si Presidente Bongbong Marcos, kauupo pa lang, nakapagbigay na kagad ng 30,000 na pabahay. Pangatlo, yung kalsada. Inaayos na ngayon yung mga napending na kalokohan nila. Alam mo yung panglimang tumapos sa kanya na hindi siya nakasagot? Yung laban sa West Philippine Sea. Only President Bongbong Marcos ang nakagawa niyan na labanan ang China sa pamamagitan ng bilateral talks upang atin at ariin natin ang ating katubigan, which is the West Philippine Sea. Sino ba merong gentleman's agreement? Si Digong? Yung ba pinagmamalaki ng mga Duterte supporter? Yung ba pinagmamalaki nila? Na meron si Digong na ganito, pabayaan, tubig na lang yan. Hindi. Karagatan natin yan, karapatan natin yan, soberenya natin yan. Correct. Yulo. O, ikaw na, direct. Hindi, mabalik nga tayo dun sa Kanino? sa walkout. Sa walkout. Kasi kung titignan nyo mga ka-eksena o mga kabenggador, yung nangyaring pag-walkout ng minority, binabaligtad ng script na naman, syempre, ng mga DDS, di ba? Na pinapalabas nila, natakot daw sa debate yung minority sa majority dahil nag-walk out. Pero hindi nila alam kasi nga, malinaw na hindi ka naman pwedeng basta mag-amend ng sinasabi mong ni-raise ni Marcoleta tungkol sa online voting, di ba? Nang hindi pa na pag-uusapan o nailalatag. Alam mo, di ba? Parang mga gago, mga putang inanto eh. Alam mo, medyo nakakabobo na. Ha? Alam mo, nakakabobo yung ginagawa nyo. Alam Peter Cayetano, Marcoleta, at kayong tatlong hudas na mayorya. Ito nga yung gaya ng sinabi ko sa vlog. Seriously, kailangan natin talakayin ang video conferencing ng isang kriminal, mga plunderer. Seriously, sa panahon ngayon, kailangan ayan ang i-prioritize ng ating Senado. Hindi ba dapat i-prioritize natin, ibalik natin yung tiwala dahil ikaw, Alan Peter Cayetano, putang ina ka talaga eh. Sinira mo ang dignidad at integridad ng Senado. Hindi ba dapat
imbis na video conference ni Bato ang talakayin natin yung sweldo ni Bato na dapat i-donate na lang kesyo sa estudyante, sa ospital, yung makikinabang. Hindi yung tatalakayin natin, video conference. Tangina, ano matutulong niya sa taong bayan? Ang gusto kasi ni Diba? ang gusto kasi ni Alan Peter Cayetano, bigyan pa ng pribileyo yung putang inang si Bato na kriminal naman. Diba, bakit mo bibigyan? Uganti nga yung putang ina eh. Diba? Hindi mo dapat binibigyan po ng pribileyo yung mga taong ganyan, diba? Ako sa akin lang, being a Filipino, hindi ako papayag na ito, paatinin mo sa Senate hearing. Tayo na, may kaso ka ng human pagpatay sa karapatang Crimes against humanity. Yan. Sa ICC, may warrant ka, anak ka ng teteng, continuous ka pa rin na senador, tapos kukonsintihin ka ng tracing Judas, ang sa kalokohan mo, naaatin ka sa hearing kahit na video conference. Ano to, katarantaduhan? Senado! Hindi ano kayo first line of defense ng ating bansa. Pero bakit ganoon? Yung pugante na nagtatago, bakit nyo pinoprotektahan? Sasagutin ko na nga ni ayaw mo naman kasing magpapigil. Go na, baby. Gigil. Ito kasi yun. Siyempre, yung mga yan nagpupulong-pulong. Kailangan mailigtas nila yung mga sarili nila. Correct. Kasi lahat sila karamihan may kaso. Si Lauren Ligarda, problema niya yung anak niya. Pinagbabayad ng 25 billion. Nako. Sila Villar. May mga kaso sa SEC. At meron pa yatang land grabbing. At sa prime water din. Diba? So lahat sila may mga kaso sa madaling salita. Si Jinggoy, ayan na nga, sinampahan kanina ng kaso sa Sandigan ng graft and plunder cases. Tapos susunod na si Villanueva. Susunod na si Chis Escudero. Susunod na si Marcoleta. Mauubos sila eh. Mauubos na sila. Mukhang ang matitira si Alan Peter Cayetano. Bakit? Pati rin pala itong si Pia Cayetano. Sabit din. Sumasabit din kasi wala nga sa flood control ang kanyang mga nagdo-donate na hindi dinideklara yata. Nandun naman sa DOT. Yung mga contractor doon, yun naman yung DOE? DOT. Department of Tourism. Okay. Yung natanggal si Prasco, yung mukha laging nandoon sa airport, lahat. Yun. Ngayon, doon pala kumukubra. Halos lahat mauubos na. So ngayon, kaya nagsama-sama yung mga putang inang 13 Judas na to, dahil lahat yan, halos lahat magnanakaw. Tama. Sabit. Alam mo, mga kababayan, hindi na po hindi na po tayo mag-aabang ng hindi na po tayo mag-aabang diyan na may babaligtad pa kasi po magdududa na rin po ang minorya niyan. Hindi na sila kukuha ng galing sa mayorya na babaligtad kasi po may mga kaso magiging burden lang o magiging pabigat sa minorya yan kay Tito Soto. Ang mangyayari diyan, iniintayin lang nilang maglagasan yung mga hayop na yan. Ito. Diba? Bigyan kita ng idea. Legit to. Alam mo ba na gustong magkaroon may gustong bumaliktad na 4 doon sa kampo nila Cayetano? 4. Ang 4 to 4. Pero ang kondisyon, gustong bumalik ng Senate President ito. Parang kilala mo yan, baby. Nasabi ko yan sa vlog ko. Si Chis Escudero. Puta ka! Bumaliktad. Gusto nilang bumaliktad. Iwanan yung sila Cayetano. May kondisyon. Babalik siya ng Senate President. Si Chis Escudero magiging... Ito yung info. Ay, nagalit. Nagalit nga. Nakausap ko yung isang senador. Ay, may nakausap din ako senador. Ay, mas legit to. Ano sabi sa akin ito? Hindi ko napapangalanan. Sabi niya sa akin, no way. Hindi namin gagawin yun. Even pinaglaban namin ito. Ginawa namin itong laban na to. Hindi namin hahayaan na mangyari ito. Much better kung babalik si Senator Soto o si Win Gatchalian. Kasi yun talaga ay fresh at may utak na may laban. Pero ginawa na nitong tao na to na hindi ipa-impeach si Sara Duterte last time. Marahil pag ginawa ulit na Senate President nito, mauulit at mauulit lang yung katarantaduhan niya. Yun sa akin naman. Yan sinabi no. Sabi naman sa akin, regardless. Meron regardless Sa letra na.
Regardless, basta si Direk Freddy hindi natitira sa akin. May ganon. Kilala mo na. Tarahin ko yan. No. Kasi nga nanindigan. Sabing ganon, hindi naman rubra yung ganon. Alam naman natin yung karakas niyan. O di, manatili na lang tayo na 11. Kung 11 tayo sa minorya at maging solid na lang tayo. Kasi tama naman. 11 na yung minorya. So, ilan yung mababawas? Kaya nga, yung video conference, hindi lang all about bato. All about them din yan eh. Para pag nakulong si Marcoleta, si Jinggoy, si Cheese, nandun sila naka-video call. Villanueva, sama mo. Villanueva. Diba? Tingnan mo. Si Senator Bongo, sobrang takot, di kumapalag. Di Hindi, ba? Hindi, tsaka, ikaw Cayetano, tangina ka talaga eh. Dati ka pa eh, no? Dati ka pa ganyan, tangina mo eh. Nakakapikon po eh. Biro nyo po The Senate is under attack. the Senate is under attack. Hindi, pare, ganito. Niloko tayo. Hindi, ito, Boss Mike, direct, Koy. Isipin mo, kung ipupush niya yan, anong imahe ng Senado? Kada session, merong 5 nasa screen, naka-video conference. Parang may mga preso na nagano na video conference. Tangina ganyan ang gusto mo iharap sa ating taong bayan. Ganyan na ba ang Senado? Ganyan na ba ang Senado? Ganito sa Pilipinas? Yung kriminal na mga senador naka-video conference po. May kaso. Bakit naka-video conference? Kasi kaso ng korupsyon. Tangina. Baliw ba Cayetano? Ito na nga. Kung inyong susuriing mabuti, mga ka-eksena, itong ginagalawan ng majority tungkol sa online voting na yan, para talaga pagtakpan at makuha yung tawag dito, simpatsya ng tao. Bukod pa doon, malinaw na malinaw, mga ka-eksena, na itong ginawa nilang desisyon na anong tawag dito? Video conference. Amendment. May inon si Marcoleta. Amendment. Senate Rules Amendment. Diba? Saan ka naman makakakita na mga DDS ngayon, yung mga DDS ngayon, ang kanilang katwiran, noon daw, pwede daw ang video conference. Pwede 5. Oo. Ngayon daw, bakit daw pwede? Hindi pwede. Malinaw naman na merong COVID noon. COVID. Yes. At wala naman tayo sa punto, yung bansa natin nasa emergency aneklabo para yung mga senador sa bahay lang o may terorista, may ganito, na pwede makapag-perform. Kaso, wala namang ganun eh. At saka, kung tutuusin, may kaso. Diba? Ba't mo papayagan yan ng privilege na makapag-boto? Ayun na nga. Diba? Speaking of boto mo, Marcoleta. Ay. Alam mo ba kami, kapag bumoto sa inyo, kapag ka-eleksyon, nakapila kami. Diba? Pila-pila tayo. Mainit. Diba? Meron pang masikip. Yung pawis, dikit-dikit. May anghit. Oo, parang yung ilalim ng piluka mo, mabaho, ganon. Diba? So ngayon, pag kayo pag boboto kayo, gusto nyo maginhawa? Na kahit na may kaso kayo, kahit na mga plunder ang mga kaso nyo, kailangan makaboto pa rin kayo? Tama. Diba? Dapat yung mga pribileyo na ganon, tanggalin na sa inyo. Tama. Sumusobra na kayo eh. Alam mo kung ano sabi sa kanya ni Ping? Stupid. Stupid. Wala ko supot. Diba? Sabi nga, it's the rules. Tama. Stupid. Sabi ganon. Alam mo, Senate rules yun eh. And ang nakakagimbal pa dito, Boss Mike, Koy at Direk, kailangan po, kapag may amendment po tayo, pinapasa yan sa Committee on Rules. Then tatalakayin po ng Committee on Rules tsaka ipapalik sa plenaryo. Kaso walang tao doon sa Committee on Rules. Kahit nga nagpalit na Senate President eh. Diba? So, binabali nila ang Senate Rules. Correct. Nakakainis naman yung mga ganyang galawan. Alam nyo yun? Isang call center na babae, papasok sa trabaho, nilalagnat, inaapoy. Papasok pa rin yun, hindi siya pwedeng mag-online. Ordinaryong tao yun. Kayo ganyan, nakapatay na kayo, nakanakaw na kayo, may privilege po pa ba kayo? Pusang ina naman. Ganito na lang. Parang ganito na lang. Marcoleta, gusto mo ba pag nagpagupit ka sa akin, online tayo? Online, pwede yon. Kaming mga barbero, gusto mo pagka nagpagupit kayo, online, pwede ba yon? Boss, alam mo, boss, maganda yan. Online gupit sa 360 salon. Anyways, kasi alam mo,
isa lang talaga yung nakikita natin dito. Ginagawa talaga nila yung kaparaanan para mailigtas si Sara Duterte. Yan naman talaga yung pinaka-bottom line yun. Kasi nga ang hamon ni Sara sa mga senador niya, hindi siya bababa. Laban kung laban. So kung mai-impeach siya talaga. Kaya pine-prepare nga nila si Pulong, di ba? Si Baste. Si Baste, diba? papatira sa puwet. Ako, putang ina. Hindi, tsaka tama yung sabi ni Boss Mike. Marami kasing function yung video conference na yon. Pwedeng si Bato makaboto, masagib si Cayetano. Masagip si Sara Duterte. Masagip yung mga amyenda sa pagboto ng online. Pero as if naman, di bobo yung taong bayan. Bakit kayo nagkakaroon ng pribileyo? Which is, dapat iniintindi nyo, ang pribileyo ng taong bayan, hindi ng mga iilang tao lang. Motherfucker! Alam mo kung bakit, Yulo, Koy? Kasi nga, etong mga pamamaraan nila, para hindi lang si Sara nga ang ililigtas nila, pati yung mga sarili nila. Baka nakakalimutan nyo. Lahat sila nga may mga kaso ng pandarambong, pagnanakaw, plunder. So, kailangan iligtas din na sarili nila na panlaban nila sa gobyerno, gagamitin ng katungkulan ang posisyon nila para ipagtanggol o panangga sa mga kasalanan nilang ginawa. Hindi lang sa gobyerno, maging sa ating mga Pilipino, putang ina, hindi ba kayo nahihiya niyan? Ang mga tao ngayon, marami nahihirapan. Tama. Pero kayo, putang ina, paisi-isi lang kayo nagnanakaw. Lalong-lalo ka na, Sara, putang ina mo, nasan ka? Sa bakasyon, nandun ang alang-alam. Di ba? Putang ina, nagbabakasyon ka, ginagastos mo yung ninakaw mo sa taong bayan na ngayon, mga naghihingalo, hindi nga alam mamaya kung ano ang kukuha ng pangkain, lalamunin. Okay, so nandyan din kasama natin si Romeo from Lancaster, California, Lynn Sudo, James Santos, Jane Rabara from UK or from Hong Kong, hi to Valentine Bourbon, Florifigo Mapak, Joy Manipis, kasama din natin si Abby Smith, Merna Gonzalo, Amelia Mahinaya, Josephine Lia Agarpao, Lita Arboleda from Italy. Nandyan din kasama natin si Adelaida Gilasio, Efren Iscapi, and hi to Felicidad Carpio. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo sa Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat po sa iyong walang sawang gabay at pagmamahal sa aming bayan at sa bawat Pilipino. Dalangin namin ang kaligtasan, mabuting kalusugan at pagkakaisa ng aming bansa sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng panahon. Patuloy mo pong gabayan ang aming mga pinuno upang manaig ang karunungan, katapatan at malasakit sa sambayanan. Hinihiling din namin ang iyong banal na proteksyon para kay President Bongbong Marcos Jr. Ilayo mo po siya sa anumang kapahamakan, bigyan ng lakas ng loob, malinaw na pag-iisip at matatag na pananampalatayang upang magampanan niya ng maayos ang kanyang tungkulin para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Naway manaig ang kapayapaan, pag-asa at pagmamahalan sa ating lahat. Idinadalangan ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno.
bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming